Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong November 2022 ay ang kauna-unahang beses kong na-feature ang kasong ito. Nasundan pa yan ng part 2 nang mangyari ang preliminary hearing noong February 2023. At ngayong 2026 nitong buwan lamang, sa wakas tulad ng pamilya ng biktima ay natapos na rin ang aking pag-aabang sa update dahil tapos na ang trial. Para sa mga taong hindi nakapanood ng part 1 at part 2 ng episode na ito, ang kwento ng totoong krimen na ito ay nagsimula sa Hawaii, kung saan nagkakilala ang dalawang Filipino na sina Maya at Larry. Pero bago ko simulan, sana ay marami kang oras para makinig dahil talagang nag-research ako para maibahagi sa iyo ang lahat ng mga nakakagulat na detalye na nabunyag sa paglilitis. Silang dalawa ay parehong born and raised sa Pilipinas hanggang mapagdesisyonan ng kanilang pamilya na lumipat sa Amerika dahil malaki ang paniniwala ng kanilang mga magulang na mas magkakaroon sila ng mas magandang buhay doon kaysa Pilipinas. Sina Larry at Maya ay parehong uhaw na magkaroon ng magandang buhay. Ang mga ito ay parehong naging maayos ang pag-aaral at nang pwede na silang magtrabaho, silang dalawa ay maagang naghanap buhay para makatulong at maging independent. Bagamat magkaiba ang kanilang nilakihang pamilya at background, nang mag-cross ang kanilang landas noong high school sa Hawaii, ang dalawa ay agad nahulog sa isa't isa na mailalarawan ng mga kaanak nila na love at first sight. Pero kahit bata pa ang mga ito sa paningin ng ilan, ang high school sweethearts ay hindi nagpapigil at nagdesisyon ng mga itong magpakasal nang si Maya ay 18 taong gulang lamang. Sa kadahilanan na mabigat ang kanyang responsibilidad na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang misis, si Larry ay sinundan ang yapak ng kanyang tatay at ito ay naging parte ng US Navy. Doon ay humakot ito ng iba't ibang awards tulad ng Navy and Marine Corps Achievement Medal, Good Conduct Medal, National Defense Service Medal at 2 pang mga awards. Kalaunan, iniwan ni Larry ang kanyang posisyon sa field at nagpa-enlist siya sa istasyon ng Navy sa San Diego, kung saan ay nagtrabaho siya bilang hospital corpsman at naglingkod siya doon bilang Navy optician. Ang supervisor nito ay nilarawan si Larry na isa sa mga magagaling na taong nagtrabaho sa kanya. Dahil sa maganda nitong trabaho ang rason kung bakit hindi naman nag-alala sa magiging kinabukasan ng mga ito ang kanilang mga magulang. Dahil si Larry ay nagkasundo na hindi muna sila magkakaroon ng mga anak hanggat hindi pa sila stable. Kaya sa mga sumunod na mga taon bukod sa kanilang relasyon ay nag-focus ang mga ito sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagkuha ng diploma at pagpapadami ng kanilang experience sa trabaho para magkaroon sila ng magandang sahod. Pero hindi lamang si Larry ang may magandang background. Si Maya, bagamat 18 taong gulang nung maikasal ay hindi rin basta-basta. Ang mga kaanak nito ay nilarawan siya na ambisyosa at ito ay merong mataas na pangarap. Pero hindi lamang ito puro ambisyon. Sinabayan niya ito ng sipag, diskarte at pagtsatsaga. Kaya ang ilan ay inilarawan na masasabi mo talagang whole package si Maya. Nang ito ay makapagtapos sa universidad, siya ay nakagraduate na may honor. Kaya hindi ito nahirapan na makahanap ng trabaho sa US Navy bilang Civilian Contract Specialist sa Naval Information Warfare Center. Sa pinagsama-samang sahod ng dalawa at kanilang katalinuhan, ang mag-asawa ay karaniwang inilalarawan ng kanilang mga kamag-anak na power couple. Kaya pagkalibas ng 1 dekada na paghahanda, ang mga ito ay nagkasundo na handa na silang magkaroon ng anak. Noong 2010 ay isinilang ni Maya ang pangalan nilang anak. Nang malaman nilang dalawa na nagdadalang tao na naman si Maya, ay nagkasundo ang mga itong lumipat sa Chula Vista sa San Diego. Pagkalipas ng 5 taon ay masayang winelcome ng dalawa ang pangatlo at bunso nilang anak. Dahil sa lumalaki ang kanilang pamilya,
Ang paglipat nila sa San Diego ay naging malaking tulong sapagkat halos lahat pala ng kanilang pamilya ay nakatira malapit lamang din na pwedeng bumisita sa kanila kung sakaling nangangailangan sila ng tulong lalo na sa pag-aalaga sa mga bata. Ang kanilang mga anak ay nasanay na lagi nilang nakikita ang kanilang mga tiyuhin, tiyahin, mga lolo't lola mapa-espesyal na okasyon pa yan o normal na araw lamang. Kahit sina Larry at Maya ay abala sa pagtatrabaho, sinisigurado ng mga ito na maglalaan sila ng oras para sa mga bata. Ang kanilang pamilya ay madalas na nakikita na ini-enjoy ang outdoor activities tulad ng camping, hiking at minsan ay nag-off-roading din ng mga ito. Sa ganda ng kanilang buhay, si Maya ay sinigurado rin na papalakihin niya ang mga bata na hindi mapagmataas at nauunawaan ang kanyang pinanggalingan. Kaya kung may pagkakataon siya na madala ang mga ito sa Pilipinas, ay ginagawa niya yon para malaman ng mga bata ang kanyang pinanggalingan. Naiulat rin na makailang beses na nagbigay ang mag-iina ng school supplies sa mga batang hikahos sa Ilocos na hometown nito. Ang bahay ng mga ito sa Chula Vista ay puno rin ng kasiyahan at ingay mula sa mga bata. At lalo pang mas nagiging maingay ang kanilang tahanan dahil doon kadalasan ginagawa ang pagsasama-sama ng kanilang mga kaanak. Walang duda na ang pamilyang Meliete ay nakamit na ang tinatawag na American Dream. Ngunit noong 2021, ang tahimik at pribado nilang pamumuhay ay magiging sentro ng kontrobersya nang bigla na lamang nawala ang ilaw ng tahanan na si Maya noong January 7, 2021. Sa loob ng ilang taon ay walang makapagsabi sa kaniroroonan nito. Ang mga kaanak nito sa California ay walang tigil na nagsagawa ng search and rescue pero ni anino ni Maya ay hindi nila nakita. Tuluyan na ring nawasak ang relasyon ng pamilyang Meliete sa mga Talabanza sapagkat ang kampo ni Larry, lalo na ang tatay nito ay laging sinasabi na kusang umalis, lumayas at iniwanan Maya ang kanyang pamilya. Yan ang rason kung bakit ang pamilyang Talabanza ay galit na galit sa kanila. Pero sa halip na ubusin ang kanilang enerhiya sa mga kamag-anak ni Larry, nagsagawa ang pamilya ni Maya ng napakarami at hindi ko na mabilang na search and rescue. Ngunit hindi talaga nila mahanap si Maya na parabang naglaho na lamang itong parang bula. Sa bawat interview sa mga ito ay lagi nilang sinasabi na ang may kagaguhan sa pagkawala ni Maya ay ang sarili nitong asawa na si Larry. Hindi ko alam kung dahil ba sa nagigilty si Larry o naririndi na siya sa mga paratang sa kanya o ayaw niyang magbigay ng interview sa mga reporters. Pero hindi naging mabait ang media sa kanya. Ayon sa mga ito, sa halip na makikooperate sa paghahanap, kasama ang tatlo niyang mga anak, si Larry ay madalas magkulong sa kanilang bahay at kahit sa mga investigador ay hindi rin ito nakikipag-usap. Ipinagpatuloy nito ang kanyang pagtatrabaho sa Naval Station at kung ito ay tatanungin ng kanyang mga katrabaho, ang laging sinasabi ni Larry ay lumayas si Maya at iniwan silang mag-aama. Ang mga kamag-anak ni Maya ay talagang nanindigan sa mga pulis na hindi nito basta-bastang iiwan ang kanyang mga anak sapagkat sa mga ito umiikot ang mundo ng kanilang kapatid. Ibinahagi nila na ang birthday party ng anak nito ay nakabook na at kung ito nga ay lumayas o nagbakasyon sa ibang lugar tulad ng sinasabi ni Larry, bakit iniwan ni Maya ang mahalaga niyang mga gamit tulad ng bag, wallet na may mga credit cards, damit at personal toiletries. At ang huli, ano ang sinakyan nito para makaalis sa Chula Vista dahil kitang-kita na ang jeep nito ay nakapark sa labas ng kanilang bahay. Ibinahagi rin ng mga ito na noong January 7 kung kailan ito nawala, nagpatunay ang isang law firm na gusto na pala nitong mag-file ng divorce. Ang kapamilya nito ay sinabi rin na 1 linggo bago ito mawala, ibinahagi sa kanila ni Maya na kung meron mang mangyari sa kanyang masama ay wala silang dapat ibang habulin kundi si Larry. Lumapit din ang isang kaibigan ni Maya sa mga investigador para sabihin na bayolente pala si Larry. Sapagkat nang minsang nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa, ay sinakal nito si Maya hanggang ito ay mawala na ng malay. Ang kapatid ni Maya ay ipinarinig din sa mga otoridad ang isang recording mula dito kung saan maririnig ang pagtatalo ng dalawa at nabunyag doon ang matinding pagkontrol ni Larry sa kanyang asawa. Gamit ang mga ebidensyang yan ay agad kumilos ang mga investigador at noong April 2021, sinugod ng mga otoridad ang bahay ni Larry sa Chula Vista. At pagkalipas ng ilang oras
Ang mga ito ay nakasamsam ng 10 mga baril, ilang kahon ng magazine at dinala din ng mga ito para maging ebidensya ang isang freezer. Kasunod niyan ay sinugod din ng mga otoridad ang bahay ng tiyahin at tiyuhin nito na kinilala sa pangalang Ricky at Kathy. Dahil ang mga ito ay nakuna na nasa loob ng bahay ni Larry 48 oras pagkatapos mawala ni Maya. Ang mga investigador ay tikom sa pagbibigay ng anumang detalye dahil gumugulong pa ang kaso. Pero hindi naman tumigil ang pamilyang Talabanza sa pagsasabi na naniniwala talaga sila na si Larry ang suspect sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pati nga mga kapitbahay nito ay sinabi na pagkatapos halugugin ng mga otoridad ang bahay nito, nakakita sila ng apoy na nagmumula sa likod ng bahay ni Larry, na tila ba ito ay merong sinusunog. Nang bumalik ang mga otoridad noong May 7, 2021, nakita ng mga ito ang mga abo at ang isa sa nakita nilang sinunog nito ay ang ID ni Maya. Ngunit kahit 2 beses na ang mga itong nagsagawa ng search warrant, si Larry ay nanatiling malaya, nagtatrabaho at namumuhay kasama ang 3 nitong mga anak. Kahit sino ang magtanong sa kanya kung nasaan si Maya, ay lagi pa rin itong sinasabi na sila ay inabandona ng kanyang asawa. Pero noong October 19, 2021, 9 na buwan pagkatapos may ulat na nawawala si Maya, ang mga kaanak nito ay nagbunyi dahil sa wakas, ang mga otoridad ay inaresto na rin si Larry. Ito ay sinampahan ng kasong murder at hindi ito nakapagpasko at bagong taon kasama ang kanyang mga anak dahil hindi siya pinayagan ng judge na makapagpiyansa. Pero kahit masaya sila na ito ay naaresto na, hindi pa rin mapakali ang mga kaanak ni Maya dahil ang hukom ay iginawad ang custody ng mga bata sa mga magulang ni Larry. Base sa mga dokumento na ipinresenta nito, nalaman ko na kaya pala iginawad sa mga ito ang custody ay dahil sa noong mawala si Maya, ang mga magulang ni Larry ay lumipat sa bahay ng mga milyete para tulungan ito sa pag-aalaga sa 3. Kaya upang hindi manibago ang mga ito sa bagong routine at maapektuhan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay, iginawad ng judge ang pag-aalaga sa 3 sa mga magulang ni Larry. Pero kalaunang ibinigay rin ang custody sa kapatid ni Maya dahil napatunayan na hindi pala ng mga ito in-enroll ang mga bata sa trauma therapy. At ang malala, pinapayagan din ng mga ito na makipag-usap ang 3 kay Larry kahit alauna na ng madaling araw. Para sa mga hindi alam, sa US, kung ikaw ay isang preso at tatawag ka sa labas, lahat ng tawag mo ay recorded. Napatunayan na si Larry ay kinukumbinsi ang mga bata na panoorin ang pelikulang Shot Caller para di umano'y maintindihan ng mga ito ang buhay niya sa loob ng kulungan. Sinisiraan din pala nito ang pamilya ni Maya para hindi ito makinig sa kapatid na kanyang asawa at pinepuwersa din ni Larry ang 3 na basahin sa kanya ang headlines patungkol sa kasong kinakaharap niya. Kaya bukod sa paggawad sa kapatid ni Maya ng custody ng mga bata, iniutos ng judge na ang pwede lamang nitong makausap sa telepono ay ang kanyang mga abogado. Sa loob ng ilang taon, napakaraming naging delay bago magsimula ang trial. Tulad ng inilaban ng kampo ni Larry na ito ay di umano'y wala sa katinuan. Ngunit napatunayan naman gamit ang psychological evaluations na wala itong problema sa pag-iisip at kayang-kaya nitong humarap sa trial. Nandyan din ang issue na nagkaroon pala ito ng problema sa pera. Nakita ko sa ulat na sa kadahilanan na ang orihinal nitong abogado ay isang private defense attorney ay mabilis na nagpatong-patong ang legal fees nito na umabot na sa tinatayang $250 milyon noong 2023. At dahil sa pigang-piga na ang kanyang mga bank accounts, kahit hindi niya gusto ay napilitan si Larry na gumamit ng public defender na pinangunahan ni Sabatini. Ang pagpapalit nito ng abogado ang dahilan kung bakit naudlot na naman ang trial. Ang rason ng kampo nito ay di umano'y kailangan nila ng ilang buwan upang ma-review ang gabundok ng mga dokumento. Pero kahit anong delay ang gawin ng kampo ni Larry, nangyari din ang trial noong nakaraang buwan. Bagamat sobrang dami ng tao ang gustong makita ang nangyayari sa loob ng korte, ang judge ay nagdesisyon na iban ang kamera at kahit anong video recordings para mapangalagaan ang karapatan ni Larry na magkaroon ng patas na paglilitis at upang maprotektahan na rin ang jury sa pangharas ng mga reporters dahil sa sobrang kontrobersyal ng kaso ni Maya. Tumagal ang paglilitis ng 8 linggo o halos 2 buwan.
Kaya tumagal ng ganyan ang trial dahil ang kasong ito ay yung tinatawag na nobody murder case. Sa madaling salita, kahit hindi nakita ang Labine Maya, confident ang prosecutor na meron silang malakas na mga ebidensya. Pero tulad ng inaasahan, nang humarap ang abogado ni Larry ay sinabi nito sa harap ng jury na kinabibilangan ng 7 mga kababaihan at 5 kalalakihan na inosente ang kanyang kliyente. Kinumbinsi nito ang lahat ng jurors na si Maya ay lumayas, nagbakasyon at kusang iniwan ang kanyang pamilya para di umano'y ito ay makapagsimulang muli ng bagong buhay. At upang masuportahan ang angulo na yan, iniharap nila ang kanilang 3 witness. 2 ay mga search and rescue volunteers at 1 private investigators. Pero bago nila iniharap ang kanilang mga witness, ang abogado ni Larry ay sinabi rin na hindi mamamatay tao ang kanyang kliyente. Sa halip, ito ay inilarawan niya na isang lalaki na bigo sa pag-ibig at emotionally abused na asawa. Kasunod niyan ay inatake nila ang karakter ni Maya sa pagsasabi na kung sa mata ng mga tao ay isa itong achiever, go-getter, matalino, mapagmahal na ina, si Maya ay inilarawan nilang yung tipo ng babae na nasa loob ang kulo. Hindi sila nagsayang ng oras at in-expose nila na si Maya pala ay nakikiapid at merong ibang lalaki na isa ring pamilyadong tao. Ang abogado ni Larry ay sinabi na gusto nitong makasama ang kabit nito kaya ito ay lumayas at iniwan silang mag-aama. Sa korte ay nabunyag na ito ay karelasyon ni Jamie Laird na isang Navy contract specialist at supervisor nito si Maya. Ang relasyon ng dalawa ay nagsimula bago matapos ang 2019 at inamin mismo ni Jamie na ang kauna-unahang beses na may nangyari sa kanila ay noong January 7, 2020. Sa mismong salita nito ay sinabi ni Jamie na ang simpleng espesyal niyang nararamdaman kay Maya ay lumago at ito ay naging deeper love. Pero ang problema ay hindi nila maisapubliko ang kanilang nararamdaman sa isa't isa dahil pareho silang pamilyadong tao. Halos 75% of the time, ang mga ito ay nag-uusap pala sa Instagram account kung saan pinapadala nila ang isa't isa ng mga mensahe, larawan at videos. Napanatili ni Maya ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng palihim na pagkikita sa kanilang work trips, local hotels, retail parking lot at sa loob ng sasakyan na nakapark sa beach. Ngunit kahit anong galing nila sa pagtatago ng kanilang relasyon, noong kalagitnaan ng 2020 ay nadiskubre ni Larry ang lahat. Mabilis na kumalat ang issue sa kanilang trabaho kaya ang boss ni Maya ay nagpatawag na ng mandatory meeting kasama si Larry at Jamie. Ngunit sa halip na umamin, pinili ni Jamie na gumawa ng kwento dahil ayaw nitong iwan siya ng kanyang misis. Pero hindi nila napaniwala si Larry. Sinabi ng abogado nito na walang ginawa si Larry kundi ang mapanatiling buo ang kanilang pamilya. Ngunit noong January 7 ay ipinagdiinan niya na ang makasariling si Maya ay mas piniling iwanan ang mag-aama. Sa korte ay pinakita ang footage na ito kung saan makikita na si Maya ay dumating sa kanilang bahay sa Chula Vista mula sa car wash. Ito ay pumasok pero hindi na ito nahagip na lumabas ng bahay. Ayon sa private investigator na kinuha ni Larry, merong blind spot kung saan walang security camera at yun ay ang likod ng bahay. Sinabi nito na ilang hakbang mula sa likod bahay ni Larry ay merong kanal. So para sa kanila, si Maya ay di umano'y dumaan sa likod ng bahay, tinalon ang bakod at naglakad sa sinasabing kanal. Kaya hindi nito dinala ang kanyang sasakyan at hindi rin ito nahagip ng anumang CCTV ng mga kapitbahay ng mga ito. Ayon sa PI, pag sinundan mo ang kanal na yan ay makakarating ka sa isang village. Ang 2 pa nilang witness na kinilalang mag-asawa na nag-volunteer na gamitin ang kanilang canine ay sinabi na walang naamoy na bangkay ang kanilang mga aso sa loob ng bahay ng mga milyete. Kaya pinanindigan talaga nila na magpahanggang ngayon, si Maya ay buhay pa rin at ito ay masayang namumuhay sa lugar na ayaw nitong ibahagi kahit kanino. Pero kung ginamit ang kampo ni Larry ang pakikiapid nito para siraan at ipinta na malanding babae si Maya, ang prosecutor naman ay ginamit yun para sabihin na ang pakikiapid ng kanyang asawa ang mismong motibo ni Larry para patayin si Maya noong January 7. Pero sa kadahilanan na ito nga ay nobody case,
Ang prosecutor ay sinigurado na kahit circumstantial evidence lamang ang kanilang pagbabasehan sa kasong murder, ay solido nilang mapapatunayan na wala ng ibang taong papatay kay Maya kundi ang mister nitong si Larry. At kung 3 ang witness ng kanilang kalaban, ang prosecutor ay iniharap ang 66 na mga katao na kinabibilangan ng mga pulis, ilang mga eksperto tulad ng sa forensics at search specialist, kapamilya, kaibigan at mismong mga katrabaho ni Maya. Ang unang iniharap ng prosecutor ay si Marie Chris. Sinabi nito sa harap ng jurors na hinding-hindi gagawin ni Maya na iwan na lamang ang kanyang mga anak sapagkat ang 3 ang mundo nito. Ikinuwento niya na hindi niya ginajustify o sinasabing tama ang desisyon ng kanyang kapatid na makiapid. Pero ang relasyon nito kay Jamie ay hindi lamang nangyari sa loob ng isang araw. Pero inilarawan niya itong slow progression o unti-unting nangyari. At ang ugali, di umano ni Larry ang mismong nagtulak kay Maya para humanap ng ibang tao na magmamahal sa kanya. Sa korte ay nabunyag din na bukod sa mga testimony ng mga witness, kahit hindi kayang maipagtanggol ang kanyang sarili, ang mga otoridad ay nadiskubre na si Maya ay parang nasa trial na rin dahil nagawa nilang makuha ang diary nito. Nang mabasa ang nilalaman nito ay nalaman ng lahat na bago sila lumipat sa California at magkaroon ng 3 mga anak, si Larry ay nagkaroon pala ng babae na minsan itong kinabaliwan. Nang madiskubre ni Maya ang ginagawa nito, si Larry ay pinutol ang namamagitan sa kanila ng kanyang kirida at nangako na hindi na yon mauulit muli. Pero sa pagdaan ng panahon, ang ugali ni Larry ay lalong lumala. Sa isang diary entry ni Maya na binasa sa korte, nang 2 pa lamang ang kanilang anak, bukod sa panlalait, panguhusga, ay sinasaktan na rin pala nito si Maya. Sa ating kultura ay may kasabihan na takot sa sariling multo. Alam mo na pwede yan gamitin sa sitwasyon nilang mag-asawa dahil sa trial ay napatunayan na sa ganda ng tinapos at performance ni Maya mula sa pagiging civilian contract specialist, ang rango pala ni Maya ay mabilis na tumaas hanggang sa ito ay naging supervisor. Ibig sabihin, hindi niya lamang nahigitan si Larry sa trabaho, pero nabunyag rin na pati sa sahod nito ay nahigitan na pala niya ang kinikita ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na maging masaya para kay Maya, si Larry na madalas abusuhin, laitin at iparamdam kay Maya kung gaano ito kaliit na tao ay unti-unting nilamon na kanyang insecurity hanggang makaisip ito na papaano kung mapuno na si Maya sa kanyang pang-abuso at makahanap ito ng iba o kaya naman ay iwan siya. Sa isip ni Larry at lahat ng tao, kung mag-file ito ng divorce, kayang-kaya ni Maya ang mabuhay na mag-isa dahil sa napakaganda ng career nito. Pero sa halip na magbago sa kanyang masamang gawi o magpa-therapy, nagpatotoo ang mga taong nakapaligid kay Maya na mas lalo itong naging praning. Kaya para hindi siya maiputan sa ulo at masalisihan ng kanyang asawa, si Larry ay minonitor ang araw-araw na buhay ni Maya. Minsan nga nitong hinak ang password nito. Tiningnan ang emails ni Maya at gamit ang parehong password ay nagawa nitong mabasa ang mensahe ng mga tao kay Maya. Nang madiskubre niya ang pangahak ni Larry, sinabihan ni Maya ang lahat ng mga tao na kung maaari ay wag na wag sila magsasend sa kanya ng hindi tungkol sa trabaho dahil bawat galaw niya sa internet ay nakamonitor at gagawin ni Larry ang lahat, mabasa lamang ang mga natatanggap niyang mensahe. Isang katrabaho ni Maya ang nagsabi sa harap ng jury na noong magkaroon sila ng work trip, nagtaasan ang kanilang mga sa kilos at pag-uugali ni Larry dahil wala itong tigil ng kate-text kay Maya. Pinapa-screenshot din ito ang lokasyon ng kanyang asawa. Namimilit din ito na mag-FaceTime dahil gusto nitong makita kung sino ang katabi nito. Kaya ang dapat sanang nakaka-relax na outing nila magkakatrabaho ay hindi na-enjoy ni Maya. Nang nalaman ni Larry na may mga taong hindi siya gusto para kay Maya, lahat ng mga ito ay binanlak niya sa cellphone ng kanyang misis na hindi nito namamalayan na isang isolation tactic na ginagawa ng isang abusadong tao ayon sa prosecutor. Sa diary rin ni Maya ay nakalagay na walang nakakaalam kahit ang kanyang pamilya sa nakakatakot itong ugali. Pero kahit kaya ni Maya na hiwalayan si Larry, hindi nito magawang makapag-file ng divorce dahil tinatakot siya ni Larry na sisirain siya nito sa trabaho. Sa loob ng ilang taon, iyan ang naging panakot ni Larry kaya naman nang unti-unti naging close si Maya kay Jamie ay agad nahulog ang loob nito dahil ayon sa prosecutor ay matagal na rin itong hindi nakaramdam ng totoong pagmamahal. Kung tapos nang mag-usap ang dalawa sa Instagram,
Madalas na mga itong i-delete ang app para maiwasan na ma-hack ito ni Larry. Sa takot rin na madiskubre ang kanilang relasyon, bukod sa pagkikita sa iba't ibang lugar, iniiwan rin pala ni Jamie ang cellphone nito para hindi ma-track ang kanyang lokasyon gamit ang GPS. Gumamit din sila ng mga codenames para sa kanilang mga asawa. E para sa asawa ni Jamie na short para sa esposa na Spanish sa salitang asawa. Habang si Maya naman ay binigyan ng codename na V si Larry na reference kay Lord Voldemort na kontrabidang evil wizard sa Harry Potter. Ayon kay Jamie, pinili yun ni Maya dahil para dito, si Larry ay merong maitim na budhi at kontrabida sa kanyang buhay dahil sa pagkontrol nito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Dahil sa nakatunog si Larry na tila nag-iba ang kilos ng kanyang asawa, ay mas lalo itong naging praning. Kaya hinak na naman ito ang social media ni Maya. Doon ay natuklasan nito na meron ngang lalaki si Maya at upang malaman ang pinupuntahan nito, ginamit ni Larry ang cellphone ng kanyang anak na babae na itinago nito sa sasakyan ni Maya. Hinak din ito ang Apple Watch ni Maya kaya alam na alam niya kung kailan ito tatayo sa kanyang desk. Sa palala nitong pag-uugali, ang dalawa ay madalas nang nag-away at sinabi ni Maya na magpa-file na siya ng restraining order. Ang mga kapatid pati ama ni Larry ay dumating sa bahay. Nag-ipon-ipon ang mga ito sa garahe ngunit sa halip na pumanig sa kanya, ang mga kapatid ni Maya ay sinabi kay Larry na let her go o pakawalan na ito. At para kumalma ang napaka-toxic na kapaligiran para sa mga bata, si Maya ay nag-alsabalutan sa kanilang bahay at tumuloy sa apartment ng kanyang kapatid. Pero dahil nga sa nakamonitor si Larry sa GPS niya sa sasakyan, nang makita nito na si Maya ay pumunta sa parking lot ng pinagtatrabahuhan nito, ang galit na si Larry ay agad bumiyahe at doon nito nakita na si Jamie at Maya ay nag-uusap sa loob ng isang sasakyan. Pinutsura nito ang kotse at ipinadala sa isang kamag-anak ni Maya. Sa caption ay nakalagay na nakita ko silang nakasakay sa truck at kakausapin ko sila. Agad siyang nireplyan nito na wag siyang gumawa ng eksena pero kahit siya ay pinakausapan na, kinumpronta pa rin ni Larry ang dalawa. Pagkatapos noon ay nagkaroon pala ng meeting kung saan nagsinungaling si Jamie. Sinabi nito sa boss nila ni Maya na wala silang relasyon. Idinagdag niya na nagkaroon nga siya ng ibang babae nang minsan siyang magpunta sa New York at kapangalan lamang ito ni Maya. Pagkatapos nilang sabihin ang peke nilang istorya, sina Jamie at Maya ay pinirmahan ng isang legal document na nagsasabi na wala silang relasyon kaya hindi sila parehong natanggal sa trabaho. Nang matapos ang meeting, si Larry ay sinamahan si Maya para kunin ang magagamit ito sa apartment ng kanyang kapatid. Inilarawan ng hipag ni Maya na ito ay walang tigil sa pag-iyak, pukto ang mga mata at minsan ay natutulala na lamang. Kasunod noon ay hindi na ito pinayagan na mag-drive ng sarili nitong sasakyan patungo sa trabaho. Paulit-ulit rin na sinabi ni Larry kay Maya na dapat itong maging isang masunuring asawa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na tapusin ang namamagitan sa kanila ni Jamie, ang dalawa ay hindi natinag. Ipinagpatuloy ng mga ito ang pinagbabawal nilang relasyon. At gumamit sila ng secret Instagram account. Si Jamie ay ginaslight din ng kanyang asawang pulis at sinabi din ito na wala silang relasyon ni Maya. Ayon sa best friend ng Pinay sa trabaho, kung si Larry ay ginagawa ang lahat para maayos ang relasyon, si Maya naman na inilarawan niyang spiritually at mentally check out na. Paulit-ulit itong sinabi na para siyang nakakulong sa isang hawla. Kalaunan, mas lalo pang hindi talaga nagtangka si Maya na ayusin ang kanilang pagsasama nang matuklasan niyang gumagamit pala si Larry ng wife training audio tape na inilalagay nito sa ilalim ng kanilang kama. Sa kasong ito ko lamang nalaman na kung ano ang wife training audio tape. Yun pala ay isang uri ng psychological manipulation kung saan tinatangkang baguhin ang pag-iisip at nararamdaman ng isang tao upang mapasunod sila. Nabunyag sa investigasyon na dahil sa hindi sumusunod si Maya sa kanyang mga kagustuhan, si Larry ay naging best friend ang internet. Sa kakahanap nito ng paraan upang maging submissive at puro oo na lamang si Maya sa kanya, si Larry ay napadpad sa website kung saan nag-download ito ng recording ng wife training. Inilalagay niya ito sa isang audio speaker sa ilalim ng kama at ipine-play nito habang tulog si Maya. Ang kanyang goal ay mabago ang isip nito para siya lamang ang mahalin at wala ng iba pa.
Sa Google search din ni Larry ay nakakita ang mga investigador na naghahanap din ito ng paraan kung papaano ma-hypnotize ang kanyang asawa habang ito ay natutulog. Pero dahil sa hindi nito nakukuha ang resulta na gusto niya, ayon sa supervisor ni Larry, napansin niya na ang magaling niyang empleyado ay naging pala-absent. Lagi ito nagsasend ng text sa kanya kung saan ang lagi nitong bukang bibig ay masyadong madaming drama sa kanilang bahay at pakiramdam nito ay wala ng pag-asa na maayos pa ang kanilang gusot. Ngunit kung yan ang sinasabi nito, iba naman ang nakita ng mga otoridad sa mga aktibidades ni Larry sa internet. Bagamat lagi niyang tinatanong si Maya at sinasabi naman ito na hiwalay na sila ni Jamie, malakas pa rin ang paniniwala ni Larry na patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Kaya para makontrol si Maya, ang desperadong si Larry ay napadpad sa Fiverr app para kulamin ang kanyang misis. Ang spellcaster ay kinilala sa mga pseudonym na Tess Joy o minsan ay Mystic Lunar. Pero ang hindi alam ni Larry, ang kausap niya sa kabilang screen ay ang lalaking ito na may totoong pangalan na Frank PV na nagpapanggap lamang pala na isang babae. Ito ay isa sa mga witness na inharap ng prosekusyon at sa loob ng korte ibinahagi niya ang mahigit 500 pahina ng text nila sa isa't isa na nagsimula noong October 2020. Diyan ay napatunayan na sa isang araw ay nakakatanggap si PV ng 27 mensahe mula kay Larry. Sa paniniwala na kayang-kaya nitong mabago si Maya, hiniling nito na baguhin niya ang isip ng kanyang asawa para hindi ito makipaghiwalay. Gusto rin ni Larry na makipagtalik sa kanya ang kanyang asawa ng hindi lamang isa, kundi maraming beses sa isang araw. Hiniling din ito na sana ay mawala na ang lahat ng mga tao, lalo na si Jamie maliban sa pamilya ni Maya. At gusto rin itong magkasakit ang kanyang misis hanggang sa punto na mapagtanto nito na kailangan siya ni Maya. Ngunit katulad na nangyari sa audio tapes, hindi gumana ang spellcasting, kaya si Larry ay nagalit. Pero ang hindi niya alam, ang taong nilapitan niya na di umanong kayang mangkulam ay sinamantala lamang ang taong desperadong tulad niya. Sa korte ay inamin ni PV na ang degree at credentials na nasa kanyang profile ay lahat peke. Sinabi nito na hindi niya kayang mangkulam. Sa halip, gamit ang sarili niyang salita, ang ginagawa niya ay actionable prayer. Gumagamit siya di umano ng altar, mga gems at herbs para maibigay ang gusto ng kanyang mga kliyente. Nilinaw rin ito na siya ay yung tipo ng spellcaster na gumagamit ng white light o magic at hindi siya di umano gumagamit ng black magic o voodoo. Inamin din ito na sa sobrang kapraningan ni Larry ay napilitan siyang i-block ito. Pero si Larry ay hindi tumigil. Ayon sa digital forensics ay kumontak ito ng iba't ibang spellcasters. At dahil sa tila nangaharas na ito ay tuluyan siyang naban sa app. Kaya pumunta naman ito sa Etsy app kung saan kinontak nito ang may-ari ng Cal Astrology para maipagpatuloy ang paghahanap niya ng isang tao na magpapabago sa isip ni Maya. May isa pa nga itong request kung saan ay gusto niyang maging bedridden o yung hindi na talaga makatayo si Maya para tuluyan na itong umasa sa kanya. Mas nakadagdag pa sa isipin ni Larry ang medical records kung saan nakalagay na si Maya ay nabuntis pala pero pinili nitong ipalaglag ang bata. Nagawa niyang matuklasan yan pagkatapos nitong kalkalin ang bag ni Maya. Ang nakakagulat din na revelasyon ay ang asawa pala ni Jamie ay nabuntis noong April 2020. Tapos nabuntis rin si Maya noong kalagitnaan ng parehong taon na yun. Hindi nagsayang ng oras si Larry at agad nitong kinontak ang mga kaanak ni Maya. Pero sa halip na husgahan, sinuportahan ng mga ito ang desisyon ni Maya at nag-focus sila na mas stabilize ang emosyon ni Larry at kung ano ang maitutulong nila upang maayos ang relasyon ng mga ito. In-encourage nila na magdasal at maniwala sa Diyos si Larry na maayos rin ang lahat na karaniwan mong maririnig na payo. Pero humanap ng ibang strategiya si Larry para matigil ang pangangaliwa ng kanyang asawa. At ang kanyang naisip ay kontakin ang asawa ni Jamie na nooy nagtatrabaho bilang sheriff deputy sa San Diego County. Hindi alam ni Larry ang phone number nito pero nagawa niyang makausap si Patricia dahil nagkumwari siya nakatrabaho ni Jamie. Tinanggap nito ang tawag dahil akala niya ay may nangyaring masama sa kanyang asawa. Pero sa usapan ay agad sinabi ni Larry na ang kanilang mga asawa ay may lihim na relasyon. Nang malaman niya yan ay pinalayas niya si Jamie. Pero nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao,
ay pinatawad niya ito sa pangako na magfo-focus na lamang si Jamie sa kanilang pamilya. Habang inaayos ng mga ito ang kanilang relasyon ay mas gumulo pa ang pagsasama ni Larry nang malaman ni Maya na ito ay nagbabayad pala ng spellcaster para may mangyaring masama sa kanya. Ang ginagawa ni Larry ay natuklasan ito nang makita niya sa kanilang bangko na gumastos na pala si Larry na mahigit $1,000. Kaya sa takot nito sa mga ikinikilos ni Larry, noong November 2020 sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na napigilan ni Maya na mag-open sa kanyang mga kapatid na magpa-file na siya ng divorce. Sa kadahilanan na hindi normal sa mga Talabanza o kahit sa ating mga Pinoy ang hiwalayan, iminungkahi ng mga ito na kawawa naman ang mga bata. Kaya sa halip na mag-open sa kanila sa pinagdadaanan nito ay mas naging madalas ang pagbabahagi ni Maya sa kanyang mga katrabaho. Minsan itong nabanggit na nang mag-away sila ay winasak ni Larry ang pintuan ng kwarto dahil inilak niya ito. Ang ugat ng kanilang pag-aaway ay nang malaman niya na ininvest pala nito ang malaking halaga ng pera mula sa kanilang savings at inilagay ito ni Larry sa cryptocurrency. Hindi pa doon nakontento si Larry. Tuluyan rin hindi na-access ni Maya ang kanilang mga bank accounts. Nag-email din ito kay Maya ng article na merong title na What Men Want from Their Wives para ma-pressure ito na maging traditional at submissive na asawa. Pero nireplyan siya ni Maya sa pagsasabi na paano kaya kung pagtuunan mo rin ng pansin ang mga gusto ng mga babae mula sa kanilang mga asawa. Ang lahat ng mga ipinapadala mo sa akin ay tungkol lang sa iyo. Ang ginawang yan ni Larry ang rason kung bakit lalong lumayo ang loob sa kanya ni Maya. Kaya ipinagpatuloy nito ang palihim na pakikipag-usap kay Jamie. Pero ang hindi niya alam ni Larry ang kanilang ginagawa. Ngunit kahit anong gulo nang nangyayari sa kanilang relasyon, ang kapatid ni Maya na si Merkis ay nag-organize ng off-road trip dahil ang mga Milyete at pamilyang Tabalanza ay mahilig sa outdoor activities. Pero kahit itinatago nila ang kanilang problemang mag-asawa, ang mga kaanak ni Maya ay napansin sa trip na yon ang tensyon na namamagitan sa mga ito. Si Maya ay ayaw tumabi kay Larry. Lagi niya itong iniiwasan at naiirita siya sa presensya ng kanyang mister. Kalaunan, si Maya ay kinausap na ang kanyang kapatid, hipag at isa pang pinsan sa loob ng trailer at doon niya sinabi na magpa-file na siya ng divorce. Pagkatapos nilang malaman kung bakit ayaw na nitong makipag-ayos kay Larry ay tinulungan nila ito na ligtas na makipaghiwalay. Sa kadahilanan na wala siyang access sa bank accounts, si Maya ay pinahiram ng kanyang kapatid na si Jane ng $10,000 upang hindi na ito maghintay ng matagal para makahanap ng divorce attorney. At upang mabayaran ang perang yun na hindi nalalaman ni Larry, ay isinangla ni Maya ang kanyang Rolex watch at Louis Vuitton niyang purse. Nagkasundo rin na lihim na magtatago si Maya ng pera. At dahil din sa hindi siya pwedeng mag-withdraw ng malaking halaga ng pera sa ATM, sa tuwing ito ay mag-grocery, ay ginagamit ito ang cashback feature sa grocery store. Kumukuha siya ng $20 o $50 dahil hindi naman nakikita sa bank statement ang perang na-withdraw niya. Nakiusap rin siya sa kanyang katrabaho na ilipat ang kanyang sahod sa paycheck nito, saka nito iwi-withdraw at ibibigay kay Maya. Ang pera na nakolekta niya ay inilalagay ni Maya sa isang safe na siya at ang ilang taong pagkakatiwalaan niya lamang ang nakakaalam. Dahil kahit pala ang safe sa kanilang bahay ay wala siyang access. At lagi ding kinakalkal ni Larry ang kanyang mga gamit. Ang planong yan ay isa na katuparan ni Maya nang makabalik sila mula sa pagbabakasyon. Pero kung may plano siya ay hindi rin papatalo sa pagpaplano si Larry. Tinadtad nito ng mensahe ang mga spellcasters na kulamin si Maya para ito ay magkasakit para hindi na ito makaalis sa kanilang bahay. Ayon sa bisor ni Larry ay lagi itong uma-absent at madalas siyang makatanggap ng mensahe mula dito na para bang siya ang relationship counselor. Minsan ay hindi lamang mensahe ang kanya natatanggap, pero pati na rin ang screenshot mismo ng mga text message ni Maya. Sa takot na magpa-file na si Maya ng divorce, kalaunan, pati bisor nito ay kinokontak na rin ni Larry. Sa usapan ay nakausap ito na ilipat sa ibang division si Jamie dahil ito ay di umanong kabit ni Maya. Nang walang nangyari, paulit-ulit na rin na tinawagan ni Larry si Patricia. Pero dahil sa naniniwala ito na walang relasyon ang dalawa, si Patricia ay binlock si Larry. Pero gumamit ito ng iba't ibang cellphone, tulad ng cellphone ng kanyang supervisor, cellphone ng kanyang tiyahin, at pati mga cellphone ng kanyang mga anak.
Habang abala si Maya na pinaplano ang kanyang safe exit, si Larry naman ay patuloy ang pagkontak kay Patricia at noong January 5, gamit ang ibang cellphone, tinawagan na naman ni Larry ang buntis ni si Patricia. Sa 25 minuto nilang usapan ay sinabi nito na may relasyon pa rin sina Maya at Jamie. Nabanggit din ito na nabuntis ng kanyang asawa si Maya pero ito ay pina-abort. Dahil sa kagustuhan niyang matapos na ang drama, kinuha niya ang cellphone number ni Maya at silang dalawa ay nag-usap ng kalahating oras. Pero sa halip na mag-focus sa pagbubuntis at pagpapalaglag nito, tinanong niya agad si Maya kung kabit nga ba ito ng kanyang asawa. At tulad ng inaasahan, tumanggi si Maya at sinabi nito na si Larry ay baliw at magaling gumawa ng kwento. Nang marinig yan ni Patricia ay tinanong pa nga niya ito kung kailangan ba ni Maya ng restraining order. Pero tumanggi si Maya at sinabi nito na meron na siyang nakuhang abogado na gumagawa ng paraan upang matigil na ang kabaliwan ni Larry. Kinabukasan, January 6, bandang 9:52 ng umaga, nag-send si Maya ng ilang mensahe kay Larry tulad ng, "Hindi ko na gustong maging asawa mo. Magpa-file na ako ng divorce kahit gusto mo man o hindi. At dapat sana ay iniwan na kita dati." Ang galit na si Larry ay hindi pumasok sa trabaho. Kinontak nito ang kanyang supervisor para sabihin na hindi siya magre-report dahil sobrang daming drama sa bahay at tila baga wala ng pag-asa ang kanilang sitwasyon. Sa sobrang desperado nito ay kinontak din ni Larry ang supervisor ni Maya kung saan ay nagbanta ito na magre-request siya ng formal investigation sa pakikiapid ng kanyang asawa na siguradong makakasira sa reputasyon at karera ni Maya. Kaya agad tinawag ni Maya ang kanyang supervisor at ito ay umiiyak at inamin na takot siya para sa kanyang kaligtasan. Inamin din ito na magpa-file na siya ng divorce at yun ang rason kung bakit gusto ni Larry na sirain ang kanyang trabaho. Noong January 7, alas 8:30 ng umaga, isinagawa na ni Maya ang safe exit. Ipinadala na nito ang mga papeles through email sa law firm para opisyal nang gumulong ang divorce. Pero dahil sa minomonitor nito ang lahat ng galaw at cellphone ni Maya, natuklasan ni Larry na ang kanyang misis ay kinontak na pala ang firm para sa official phone intake at nakapag-schedule na rin pala ito ng actual appointment na mangyayari sa Martes, January 12. Dahil sa nalaman nitong makikipaghiwalay na si Maya sa kanya, bandang alas 11 ng umaga, si Larry ay nagsabi na hindi na naman siya papasok. Alas 12 ng hapon ay nakatanggap ang kanyang bisor ng text na "I'm about to lose it." Ayon sa prosecutor, imposible na si Jamie ang suspect sa pagkawala ni Maya dahil noong January 7, bandang 1:00 ng hapon, ang asawa nito ay isinugod sa ospital dahil sa sobrang stress at hindi sila lumabas hanggang ito ay makapanganak. Bandang alas 4:30 ng hapon ay dumating si Maya sa bahay at mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, abala ito sa pag-iimpake ng mga winter clothes na gagamitin ng kanyang mga anak sa ski trip dahil noong January 8 pala ay kaarawan ng kanyang anak na gaganapin sa Big Bear Lake. Mula 8:15 hanggang alas 10 ng gabi, kita ng digital forensic analyst na ginamit pa nito ang internet sa kanyang cellphone para masigurado na maayos ang lahat ng detalye sa selebrasyon. Pero habang nakafocus siya sa birthday ng kanyang anak, si Larry naman ay abala sa pag-contact sa spellcaster. Hiniling nito na sana ay maging miserable si Maya at gusto niya na makasama ito na matulog sa isang kama habang buhay. Bandang 1:25 na madaling araw noong January 8, ang cellphone ni Maya ay namatay at hindi na ito kumonek sa kahit anong cell tower. 5 minuto pagkatapos niyan sa pagitan ng 1:30 at 2:30 na madaling araw, halos lahat ng CCTV ng mga kapitbahay ng mga Millete ay nakuha ang malalakas na tunog na para bang ang mga ito ay putok ng baril. Ayon sa prosecutor, hindi sila sigurado kung paano nito pinatay si Maya. Maaaring ito ay binaril ni Larry o pwede namang ito ay nilason dahil nabunyag na noong hinalugog pala ang bahay ni Larry, nakakita ang mga otoridad ng 2 maliit na glass vials. Nang yan ay masuri ng FBI, nabunyag na ang nasa loob ay isang lason na makukuha mula sa isa sa mga nakakalasong halaman sa North America, ang hemlock. Kung ito ay aksidenteng makain o mainom ng hayop o tao,
mawawalan ka agad ng oxygen na para bang sinakal ka at sa loob lamang ng 20 hanggang 3 oras ay patay ka na agad. Ayon sa botanist na inharap sa korte, hindi mo kailangan maging eksperto para kunin ang nakakalaso na kemikal mula sa halaman dahil simpleng pagpapakulo lamang at pagbabad dito ng alkohol ay makukuha mo na ang nakakalasong parte ng halamang yun. At kinumpirma ng FBI na merong mga nakatanim na hemlock malapit sa ospital kung saan nagtatrabaho si Larry. Gamit din ang sekretong Instagram account ni Maya ay nakakita ang mga investigador na minsang nabanggit ni Maya sa kanyang digital diary na sa tingin niya ay nilalason siya ni Larry. Ayon sa prosecutor, pagkatapos nitong patayin ang kanyang asawa, bandang 6:00 ng umaga, nahagip si Larry sa CCTV na inaayos ang posisyon ng kanyang sasakyan. Ayon sa mga otoridad, sinadya ni Larry yan para i-block ang view at hindi makita ng mga tao kung ano ang ginagawa niya. Sa investigasyon ay lumalabas din na dinala pa nito ang kanyang bunsong anak at iniwan naman ang 2 pa sa loob ng bahay. Pero ang nagpahirap sa paghahanap sa labi ni Maya ay ang kawalan ng GPS ng sasakyan. Hindi matukoy kung saan ito nagpunta. Pero kung tatanungin mo si Larry, di umunoy bumiyahe siya sa beach para magpalamig ng kanyang ulo. Ngunit ayon sa mga investigador, imposible yon dahil 50 miles lamang ang layo ng nasabing lugar sa kanilang bahay at yun ay round trip na. Ayon sa prosecutor, kahit iniwan at pinatay nito ang kanyang cellphone, sa loob ng 12 oras na walang makapagsabi kung saan ito nagpunta, ay minsan itong ginamit ang navigation system ng kanyang sasakyan para makauwi. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang bangkay ni Maya ay matatagpuan sa lugar na ito. Pero kung sa view na yan ay maliit ang lugar, kung mapapadpad ka dyan ay nakakalula ang laki niyan. Pero ang nakatawag pa ng pansin ng mga investigador ay 1 buwan pala pagkatapos mawala ni Maya, si Larry ay bumiyahe patungong Grand Canyon at binaybay nito ang parehong daan na sinasabi ng mga otoridad. Ang prosecutor ay inhalin tulad ang ugali nito sa ginawa ni Scott Peterson kung saan ay bumalik ito kung saan ito itinago ang labi ng kanyang asawa. Imposible din ang sinasabi ng kampo ni Larry na si Maya ay umalis ng Amerika at nagtungo sa Pilipinas dahil ayon sa US Customs and Border Protection, ang passport ni Maya ay expired na noong November 2020 pa lamang at hindi nito nirenew ang dokumentong yun, kaya hindi ito makakalabas ng US. Gamit ang napakaraming mga ebidensya na yan, ang jury ay nagkasundo na guilty si Larry sa kasong murder. Kung ikaw ay maghahanap ng interview sa mga taong parte ng jury, lahat sila ay nagkasundo na sa dami ng digital evidence, hindi na nila kailangan ng bangkay ni Maya dahil kumbinsido talaga sila na si Larry ang pumatay sa biktima. Naniniwala sila na kahit ang biktima ay nagkaroon ng ibang lalaki, hindi tama na ito ay patayin at kailanman ay hindi nila paniniwalaan ang sinasabi ni Larry na inabandon na sila ni Maya, sapagkat kitang-kita nila kung gaano nito kamahal ang kanyang mga anak. Nang matapos ang trial, nabunyag na ang mga magulang ni Larry ay minsan pala na tinanong ito kung pinatay niya si Maya. Pero nang sabihin ng kanilang anak na hindi, walang tanong-tanong nilang sinuportahan ito at naniniwala pa rin sila na si Maya ay isang pabayang ina na kusang inabandona ang kanyang mag-aama. This is how to your family or anything at all. Jesus was condemned by the world. Okay, just do your thing, okay? Yeah. The favor that I asked you, okay? What else would you like us to know about your son? How do you feel about the verdict? Where do you think Maya is? Anything. I appreciate your time all throughout this hearing. You know what I mean now, okay? Thank you. And I will respect your time and your wishes. Would you to say anything at all? Okay. Thank you very much. Yeah, of course. Just do your thing, okay? Okay.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.